Samantala, nanawagan ng human rights group na Amnesty International sa ASEAN leaders na magkaroon ng posisyon tungkol sa mga patayan sa ilalim ng giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Pero para sa Pangulo, katawa-tawa raw ang panawagang ito. Live mula sa Pasay City, may report si JP Soriano. JP? Pero Jessica, bago yan ay jam-packed ang second day ng 30th ASEAN Summit kung saan Pilipinas nga ang chairman. At ilan lang sa mga nangyari ngayon ay yung mga sunod-sunod na senior officials meeting, meron ding yung Bimpiaga Senior Officials Preparatory Meeting at syempre yung state visit ng Sultan ng Brunei kay Pangulong Duterte. Pero ang pinaka-inaabangan talaga ay yung Leader Summit na gaganapin sa Sabado kung saan magkakaharap-harap yung mga pinaka-makakapangyarihang leader sa ASEAN region. At ang tanong ngayon, meron kayang susunod doon sa hamon ng Amnesty International na hamunin at magkaroon ng posisyon kaugnay naman sa mga umano'y EJ case sa Pilipinas. Nakatutok ngayon ang buong ASEAN region sa Pilipinas bilang host ng 30th ASEAN Summit. Makasaysayan ito dahil nataon din ngayon ang 50th founding anniversary ng ASEAN at isa ang Pilipinas sa mga founding member. Siyempre, nakatutok din ang lahat sa chairman ng ASEAN, si Pangulong Rodrigo Duterte, na naging abala sa state visit ni Brunei Sultan Hassan al-Bolkiah ngayong araw. Pero ang Amnesty International nanawagan ngayon sa ASEAN leaders na manindigan at magkaroon ng posisyon kaugnay sa libo-libong di umanong napatay sa marahas na kampanya ng Administrasyong Duterte kontra droga. Karamihan daw kasi sa mga napatay ay mula sa mga mahihirap na komunidad. Ang tanong ngayon, may maglakas loob kaya mula sa ASEAN leaders na mabanggit ito kay Pangulong Duterte sa ASEAN Summit? Tila malabo ito kung ang pagbabasihan ay ang bedrock agreement sa ASEAN Charter na kung tawagin ay non-interference policy. Sa ilalim nito, hindi dapat makialam sa internal affairs ng isang ASEAN country, ang ASEAN member states. Kung pagbabasihan din daw ang tradisyon, hindi nakikialam ang mga ASEAN leaders sa mga patakaran at pulisiya ng bawat isa. Kanina, natanong din tungkol dito si Pangulong Duterte. It's not an issue. You are funny. Bakit kayo makialam sa amin dito? Ayon kay dating Ambassador to the United Nations, Lauro Baha, malabong may magdiin ng issue ng di umano'y EJK sa ASEAN Summit at kung meron man daw. If ever this issue is raised, it will be on the context of lessons learned from the Philippine experience, not to criticize, not to suggest plans of action or anything. Because as I said, each country in ASEAN has their own drug-related problems. But the possibility of being raised even in retreat is quite remote. Ayon sa DFA, nananatili raw na committed ang Pilipinas para labanan ang problema sa droga habang patuloy na nakikipagtulungan sa mga miyembro ng ASEAN. Iginiit din ng DFA na kinikilala ng ASEAN ang kapangyarihan at responsibilidad ng mga miyembro nito na magpasya tungkol sa pinakamabisang paraan para labanan ang problema sa droga. At Jessica, ironically, ang sinasite ng Amnesty International ay ang isang bahagi rin ng ASEAN Charter para doon sa kanilang hamon doon sa mga ASEAN leaders. Sabi nila sa isang Article 20, number 4 ng Charter ay meron daw dapat karapatan ang mga membro nito para i-challenge o magkaroon sila ng pledge to human rights at kung sino man daw ang lalabag nito ay on occasion, such as ASEAN Summit, ay dapat mag-take ng action. Jessica? Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.